Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Lahat kayo imbitahan ko sa karawan ni Masong, hindi katulad ng iba dyan. Hindi marunong makaalala. Oo, akong bahala. Basta lahat kayo pupunta ah. Uy, Myla. Nag-birthday pala si Amy. Hindi mo man lang kami sinabi na Kuya Masong mo? Nako, Ate Ruby, pasensya na po ah. Naka-budget lang po kasi yung pera namin, kaya hindi po kami nag-imbita ng marami. Kahit na. Hindi ba kami importante sa inyo? Matagal na tayo magkapit-bahay dito. Marami rin po kasi kaming hindi naimbitahan, hindi lang po kayo. Yung lolo po nga po ni Renz, hindi po rin namin naisama. Nakakatampo naman kayo. Akala namin, pamilya na yung turing nyo sa amin. Hindi pala. Marami pa naman pong susunod na birthday si Amy. Pero wag po kayo mag-alala, kapag malaki po yung budget namin, isasama ko po kayo sa iimbitahan po namin. Eh, kailan pa yun? Dapat kasi, sinasabihan mo yung asawa mo na magdoble kayod para hindi kayo kinakapos ng budget. Hindi naman po sa ganun, Ate Ruby. May mga iba kasi kaming gastusin na dapat unahin. Kaya yun lang po yung nakayanan namin na birthday para kay Amy. Babawi na lang po kami kapag nakapag-7 taon na po si Amy. Sigurado po ako, marami po kami maiimbitahan. Kasama po kayo doon. Kahit hindi mo na kami imbitahan sa birthday ng anak mo, kaya naman namin maghanda. Mahal, bakit nakasimangot si Ate Ruby? Naku, hindi daw kasi natin siya naimbitahan ng birthday ni Amy. Dahil lang doon? Wala naman talaga tayong inimbitahan dahil pinagkasya lang natin yung budget para sa birthday ni Amy. Ewan ko ba kay Ate Ruby, pang 30 lang naman nakatawang pasok sa package natin. Yung ibang kamag-anak na natin, hindi na nakapunta. Kaya nga sila lola nga, hindi naman nagalit kasi naiintindihan nila. Samantalang sila Ate Ruby, kapitbahay lang natin, pero sila pa yung mas galit. Hayaan mo na, baka hindi lang maganda yung gising niya. Hayaan mo, sa susunod, mas marami tayong iimbitahan. Kahit yung mga kaibigan mong hindi nakapunta, iimbitahin natin. Ano ka ba? Ayos lang sa akin yun. Ang importante, andun yung mga mahalagang tao para sa kaarawan ni Amy. Teka nga, nakabili ka na ba ng kape? Para makapag-almusal na tayo. Ay, oo nga pala. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Lahat kayo imbitahan ko sa karawan ni Masong, hindi katulad ng iba dyan. Hindi marunong makaalala. Oo, akong bahala. Basta lahat kayo pupunta ah. Mahal? Mahal? O mahal, maaga ka ata ngayon ah. Oh, mahal. Natapos kasi namin kaagad yung pinapagawa ni boss. Kaya pinauwi niya kami kaagad. Mabuti naman at pinauwi kayo ng maaga. Malakas pa man din yung ulan. Kaya nga Ay, oo nga pala mahal. Nakasalubong ko na si Kuya Mosong. Ang sabi niya, punta daw tayo sa karawan niya sa susunod na buwan. Nung nagkita pala kayo ni Kuya Masong, andun ba si Ate Ruby? Halika nga muna dito. Hindi. Mag-isa lang siya kanina. Bakit? Wala naman. Nakita ko kasi siya kaninang umaga. Pero wala naman siyang nabanggit. Baka naman nakalimutan lang niya. Ruby, sinabihan ko na pala si Reds na pupunta sa karawan ko sa susunod na buwan. At sino may sabi sang imbitahan sila? Bakit naman? Di ba matagal na natin sila kilala? At isa pa, parang anak-anakan ko na rin mga yon. Nung nag-birthday nga yung anak nila, hindi man lang tayo naisip na mga yon. Ikaw naman, baka hindi naman ganon kalaki ang budget nila. Ah, basta. Di ba ganon naman tayo dati, di ba? Kaya dapat naiintindihan mo yung sitwasyon nila. Kasi bagong mag-asawa pa lang sila.
Noon nga, hindi natin napaghahanda ang mga bata. Dahil lagi tayong kapos sa pera. Kuya Masong, ayos lang naman po sa amin kahit hindi niyo po kami imbitahan ni Renz. Wala naman pong kaso sa amin yun. Hindi Mayla. Huwag mong intindi ng Ate Ruby mo. Alam mo naman, pag tumatanda na, nagiging sumpungin na. Basta, hahasahan ko kayo ni Ren sa Timmy ha. Sige po, Kuya Masong. Ate Ruby. Mahal, pakiramdam ko, huwag na kaya tayong pumunta sa kaarawan ni Kuya Masong. Bakit naman? Kasi kanina, lumabas ako ng bahay. Hindi ko naman sinasadyang marinig yung pinag-uusapan nila. Nagagalit si Ate Ruby. Dahil daw, sinabihan niya daw tayo ni Kuya Masong na pumunta sa kaarawan niya. Ganun ba? Baka naman nagtatampo pa rin si Ate Ruby. Kasi hindi sila pinapunta ng birthday ni Amy. Alam mo naman yung dahilan natin, di ba? Hayaan mo na lang. Hindi rin naman ako sigurado. Kasi yung katrabaho ko, nagpapalit ng day off. Sige, yun na lang ang sasabihin ko kay Kuya Masong. Kung sakaling magtanong siya kung bakit hindi tayo nakapunta. Naku, mahal. Alam mo ba, nagkagulo kanina dyan kila Ate Ruby. Bakit? Ano nangyari? Bigla na lang daw na ayaw magising ni Kuya Masong. Kaya si Ate Ruby tumawag agad ng ambulansya para madala agad sa ospital. Nako, ganun ba? Kung kailan naman malapit na yung birthday ni Kuya Masong, saka naman siya nagkasakit. Kaya nga eh, sana nga lang talaga walang masamang nangyari kay Kuya Masong. Sana nga. Sige, magbibis na muna ako. Sige, magluluto rin ako. Ate Ruby, Oh, Myla, anong sadya mo? kamusta na po yung lagay ni Kuya Masong? Ayun, ayos naman yung lagay niya. Mabuti na lang, nadala namin siya sa ospital kahapon. Pero sabi ng doktor, obserbahan mo na siya. Sana maging maayos na po yung kalagayan ni Kuya Masong. Kaya nga eh, mukhang sa ospital na lang kami magdiriwang ng kaarawan ni Masong. Ayos lang yan, ate. Wala mang magarbong handaan si Kuya Masong. Ang importante, maayos po yung kalagayan niya. Sa bagay, tama ka. Pasensya ka na pala sa akin nung nakaraan. Alam ko, wala sa lugar yung inasal ko sa inyong mag-asawa. Huwag mo nang isipin yun, ate. Wala lang naman po sa amin ni Renz yun. Salamat ha. Gusto niyo bang dumalaw sa ospital? Opo, ate. Pwede po ba? Kahit kami lang po ni Renz yung bisita ni Kuya Masong para hindi po siya malungkot. Oo naman, Myla. Maganda yung naisip mo. Baka bukas o sa susunod na araw, may lilipat na siya ng kwarto. Pwede na kayong bumisita. Sige, ate. Sabihan mo na lang po kami ni Renz para kahit papano, makadala po kami ng prutas man lang. Sige, Myla. Salamat. Sige, ate.